Nakatakdang kuhanin ni Maria Clara ang kanyang kagamitan sa kumbento ng araw na iyon. Hinihintay na lamang siya ni Tia Isabel sa karwahe upang tuluyan na silang makaalis nang siya namang pagdating ni Padre Damaso. Sinalubong siya ni Kapitan Tiago at inabot nito ang kamay upang magmano, ngunit tinagihan ito ng pari. Agad na niyang sinabi ang kanyang pakay na makausap ng sarilinan ang kapitan. Sinabi niya na hindi dapat maglihim ng kahit ano paman sa kanya si kapitan, sapagkat siya daw ang pangalawang ama ni Maria Clara. Dapat na ring itigil ang pagkikipagmabutihan ng dalaga sa binatang si Ibarra. Agad naman siyang nakumbinsi ng pari, kaya't pagkaalis nito ay pinatay ni kapitan ang mga kandilang itinulos ni Maria Clara para sa paglalakbay ni Ibarra pauwi sa bayan ng San Diego. Nagpunta naman si Padre Sibila sa kumbento ng Dominikano sa Puerta de Isabel II. Dinalaw niya ang matandang pari na may matinding sakit. Ibinalita niya dito ang mga nakaraang kaganapan, katulad ng pang-aaway na ginawa ni Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago. Pati na rin ang pagpanig ng Teniente di umano sa Kapitan General at pakikipag-alyansa kay Padre Damaso. Nakipagpalitan din ng saloobin ang matandang may sakit. At dito sinabi niya na ang pagtaas ng buwis ang dahilan ng pagkaubos ng kanilang mga kayamanan. Natuto na rin daw ang mga Pilipino sa paghawak ng kanilang ari-arian. Created using how to